Pagsiling ng mga automated counting machines na gagamitin sa halalan, sinimulan na sa iba't ibang mga lugar sa bansa ngayong araw. Plaka ng 15 bus ng Solid North Bus ipinasusurrender ng LTFRB kasunod ng aksidente kahapon sa Esitex. Defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte formal nang kinuwestiyon ang jurisdiction ng International Criminal Court sa kaso ng dating Pangulo. Final report ng Senate hearing sa pag-aresto kay FPRRD pwedeng makasuporta para mapakawalan ito ayon kay Attorney Nicholas Kaufman. Police Major General Nicolas Torre iimbestigahan kung may pananabotahe sa kinakaharap na reklamong serious illegal detention. Rollback sa presyo ng langis inaasahan sa susunod na linggo. At Coronation Night ng Miss Universe Philippines 2025, mamaya na. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Biyernes, May 2, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Magandang balita para sa mga motorista. Posibleng magkaroon ng rollback sa presyo ng langis sa susunod na linggo. Base sa inisyal ng projection ng mga oil industry players, maaaring bumaba ng 76 centavos per liter ang presyo ng diesel, habang nasa 72 centavos naman ang inaasahang rollback sa gasolina at bawas na 68 centavos sa kerosene. Sa Lunes, iaanunsyo ang final oil price adjustment na ipatutupad sa araw ng Martes, May 6. Kasabay ng pagdiriwang ng araw ng mga manggagawa kahapon, inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mas mababang interes sa salary at calamity loans sa Social Security System simula sa July 2025. Ito ay magiging aplikable sa mga miyembro na may magandang credit record. Palalawakin din ang pension loan program upang maisama ang mga surviving spouse pensioners na maaaring manghiram ng hanggang 150,000 pesos simula Setyembre. Bukod dito, pinag-aaralan din ang pagbuo ng microcredit loan facility para sa short-term cash needs ng mga miyembro at mga livelihood loan programs upang makatulong sa pagbawas ng kahirapan. Matapos dumugi ng mga mamimili ang unang araw ng rollout ng 20 pesos kada kilo ng bigas ng National Food Authority, pansamantalang ititigil ng Department of Agriculture o DA ang bentahan nito alinsunod sa utos ng Commission on Elections o COMELEC kaugnay ng election period. Ang bawat benepisyaryo, gaya ng mga senior citizens, solo parents at persons with disabilities, ay pinapayagang bumili ng tig 10 kilo ng bigas. Sa kabuuan, 500 sako ng bigas ang inilabas para sa nasabing araw. Sinabi ni FA7 Acting Regional Manager Ovelito Baritua na makikipagtulungan ang ahensya sa mga supplier upang mapanatili ang programa. Pinangunahan ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang rollout. Ngunit nilinaw niyang wala munang bentahan ng bigas habang hindi pa tapos ang halalan upang maiwasan ang posibleng pamumulitika sa proyekto. Pansamantalang itinigil ng Department of Labor and Employment o DOLE ang payout ng ayuda. Alinsunod dito sa mandato ng Commission on Elections o COMELEC na 10-day ayuda ban kasabay ng paparating na 2025 midterm elections. Ang detalye sa report ni Ivan Alvarez. Epektibo na ngayong araw ang 10-day ayuda ban na tatagal hanggang sa mismong araw ng eleksyon sa May 12. Ayon kay Department of Labor and Employment o DOLE Secretary Bienvenido Laguesma, susunod sila sa mandato ng Commission on Elections o COMELEC pagdating sa total ban sa mga ayuda.
Meron kaming ban kasi ang instruction, ang direktiba ng COMELEC, bawal na ang payout. Kasama sa pansamantalang ihihinto ang payout ay ang tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged o displaced workers o TUPAD program. Ito'y upang maiwasan ang mga issue na may kinalaman sa politika. Bago pa man anya ang total ban, ay ipinagbabawal na rin ang pagpunta ng mga politiko sa mga lugar na isinasagawa ang naturang payout. Maaari pong huminto yung pagbabayad upang mailayo po natin at maiiwas natin dun sa akusasyon na yun po ay ginagamit para sa vote buying. Hindi po namin papayagan yan sa DOLE. Ngunit siniguro ni Secretary Laguesma na ganitong mga aktibidad lamang ang pansamantalang ihihinto, lalo na at hindi naman anya po pwedeng itigil ang mismong serbisyo ng kanilang kagawaran. Dagdag pa nito, maaaring maging hamon kung paano hindi mababahiran ng kulay ng politika ang kanilang pangunahing tungkulin. Ibig sabihin, kung merong mga nangangailangan, titignan natin, ipoprocess natin. Subalit, tatalima tayo doon sa ikangay direktiba, walang payout 10 days bago dumating ang ating halalan. No? Samantala, ipinagbigay alam rin ng kalihim na hanggang sa unang araw ng Mayo ngayong taon, umabot na sa 2.2 billion pesos ang naipamamahaging halaga sa ilalim ng TUPAD program. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Digital nomad sa bansa ang nagsasabing karaniwang pinipili ng mga gaya nila ang Pilipinas para sa remote work. Samantala, sang-ayon naman ang iba't ibang sektor na kung maaprubahan ng digital nomad visa, makatutulong ito upang lalong mapalago ang ekonomiya at turismo ng bansa. Nagbabalik si Ivan Alvarez. Because you pretty much lose the whole day when you go to the facilities. And then you have to wait like 3 or 4 hours just to be able to get your passport and all that back. Patok sa panahon ngayon ang remote work o mga trabahong pwedeng gawin sa bahay o saan mang parte ng mundo. Ang mga remote professionals na ito ay tinatawag na digital nomads. Kamakailan ay inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Executive Order No. 86 o authorizing the issuance of digital nomad visa. Sa ilalim ng kautusan, pinapayagan ang mga banyagang remote worker na manatili sa bansa ng hanggang 1 taon at may posibilidad rin para sa renewal at multiple entry. Isa sa makikinabang ng executive order na ito ay si Christopher Jones, isang American business consultant. I'm very happy with society here because I believe that it's more family-centered in comparison to where I come from. I feel that that's been kind of lost. And I just want to always be able to keep that at the forefront because if you're not for the people you care for, how can you be for the nation you're in? Ikinatuwa ni Christopher ang direktibang ito ng Pangulo, lalo na at lagpas 1 taon na siyang nasa bansa at mahirap aniya ang mag-asikaso ng mga papeles. I have no doubt about that because it's annoying to have to go back to the office every month or 2 months to renew. If you can be able to have it already done and over, kind of like the e-card type thing where you have it where it's good for a whole year, then that would be awesome. But I just don't like going back every 2 months. Samantala, bukod sa pinapadali nito ang proseso para sa mga banyagang nais pang manatili sa Pilipinas, may pakinabang rin ito sa kabuuang kalagayan ng bansa. Sa inilabas na pahayag ng Department of Tourism, inaasahang lalago ang turismo bukod sa tataas ang kontribusyon ng mga dayuhang bibisita sa Pilipinas sa pamamagitan ng paggastos na dagdag kita naman sa ekonomiya ng bansa. Sang-ayon dito si Senator Joel Villanueva at anya, magandang inisyatibo ito mula sa pamahalaan. It's a welcome development, Sally, but I feel na it's more appropriate and more permanent at mas magiging solido yung ating polisiya kung magkakaroon tayo ng sariling batas dito, no, gaya ng iba't ibang bansa. Paalala naman ni Robert Alvarez Jr., ang Secretary General ng Buklod Bayani Coalition, na sa bawat pagbubukas ng ekonomiya ay may kaakibat na positibo at negatibong epekto. Kung ang ma-attract natin ay negative, kailangan yung government agencies natin may abilidad
makita yung mali at i-reject. So, it's a policy decision of government. Una nang tiniyak ng pamahalaan na hindi maaabuso ng ibang banyaga ang inaprobahang executive order ng Pangulo. We will be having monitoring, unlike with the POGOs before. We will be securing definitely the processes regarding this. There will always be security features in order to protect our country from any scammers or any violations of the law. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sampung araw na lamang bago ang nakatakdang 2025 midterm election sa bansa. Sinimula na ngayon ng Commission on Elections ang final testing at sealing ng mga automated counting machines o ACMs na gagamitin sa araw ng halalan. Mula sa Pateros, makibalita tayo kay Jed Naresina live. Jed, hanggang kailan tatagal yung gagawing final testing at sealing ng mga ACM? Ella, simula ngayong araw, May 2 hanggang May 7, ang itinakdang araw ng Commission on Elections para sa final testing and sealing ng mga automated counting machine na planong gamitin o gagamitin sa darating na 2025 midterm elections. Pinangunahan ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang final testing and sealing ng mga automated counting machine o ACMs dito sa Pateros Elementary School, kung saan bahagi ng nasabing proseso ang pagsiguro na gumaganang maayos ang mga makina at handa na ito sa botohan sa May 12. 10 balota ang inilaan ng COMELEC ngayong araw para masubukan kung babasahin ba ito ng makina at kung tugma ba ito sa mismong binoto ng isang botante. Tiniyak naman ng COMELEC na mayroon silang higit 16,000 na contingency o backup machine sa bawat distrito sa bansa para matiyak na agad mapalitan ng ACMs na papalya o mayroong depekto. Paliwanag pa ni Chairman Garcia na mahalaga ang 1 linggong FTS para makita ang kakulangan o ano pa ang kailangan ng bawat presinto sa darating na eleksyon. Kaya nga po in-insist namin sa lahat ng local COMELEC namin sa buong Pilipinas na ang final testing and sealing ay hanggang 7 lamang ng Mayo. So, May 2 to 7. Ang sabi namin hanggang 7 lamang para kung may mga problema, may mga dapat ayusin, meron pa tayong sapat na panahon. Ella, bukod dito, sinabi kanina ni Chairman Garcia na bahagi ng proseso nitong final testing and sealing ng mga ACM ay yung pagsiguro na mag-zero ang bawat makina. Ibig sabihin, wala nang anumang datos o data na nandun sa ACM para masiguro rin na handa na ito sa na botohan sa May 12. At hinikayat din ni Chairman George Erwin Garcia ang mga botante na makipag-participate sa darating na halalan. Ayan muna update mula rito sa Pateros Elementary School. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Jed Naresina. Tiniyak ng Commission on Elections na makaboboto ng maayos ng mga residenteng nasa evacuation centers kasunod ng pagputok ng Bulkang Kanlaon. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, walang election postponement dahil naghanda na sila ng makeshift voting center sakaling mag-alborotong muli ang bulkan at itaas ang alert level sa paligid nito. Lumagda rin ang kasunduan ng COMELEC sa Office of Civil Defense para sa paglalatag ng contingency plan, kabilang ang paglalagay ng incident command post, rescue at evacuation para sa kaligtasan ng mga residente. At all costs, walang failure of election, walang postponement of election, wala po tayong gagawin na idideklara na resetting ng election. Dapat at all costs, lahat makaboto sa Mayo 12. Kahit magkaroon tayo ng mga kalamidad, hindi po pwedeng yan ay maantala. Dahil ang boto ng bawat isang mamamayan ay napakahalaga. Nananawagan ang Manila Economic and Cultural Office o MECO sa mga botanteng Overseas Filipino Workers o OFW sa Taiwan
na bumoto ng maaga bago ang huling araw ng online overseas voting sa May 7. Samantala, hiling ng mga OFW sa Taiwan sa mga mananalong kandidato na isulong ang pag-unlad ng Pilipinas at labanan ang korupsyon sa bansa. Narito ang balita ni Paulo Dasal. 5 araw bago sumapit ang huling araw ng online overseas voting sa Taiwan ay nagpaalala ang Manila Economic and Cultural Office o MECO sa mga Pilipinong registered voters na bumoto na. At dahil online na ang pagboto sa Taiwan, mas madali para sa mga kababayang botante ang makaboto. They have to be sure that they are a registered voter on site, and they have to check with the certified list of overseas voters. Then enroll during the period March 20 to May 7. Then at any time between April 13 and May 12 up to 7 p.m. they can vote online anywhere and wherever they are. Yeah, and it's 24/7. Ayon kay Atty. Cesar Chavez Jr., Director ng Migrant Workers Office o MWO sa Taipei, hindi dapat maniwala sa mga disinformation na kumakalat upang pigilan ang ating mga kababayang bumoto. Marami talaga yan, disinformation or talagang curious lang sila because this is the first time. Kaya ito ginawa ng ating gobyerno, ng ating COMELEC. Kasi noon, ang reklamo ng karamihang kababayan natin, very inconvenient sa kanila para bumoto kasi nasa malayong lugar sila, pupunta sila sa embassy. Ayon pa kay Chavez, ginagawa umano ng COMELEC ang lahat ng paraan para maging patas ang eleksyon at magkaroon ng check-in balance. Samantala, ilan sa ating mga kababayan ang dumagsa sa tanggapan ng NECO upang bumoto online. Ayon sa ilan nating mga kababayan, umaasa silang matutulungan ng mga bagong mahahalal na opisyal ang pag-unlad ng Pilipinas at wakasan ang korupsyon. Sana po makatulong sila sa pag-unlad ng Pilipinas at sana mas matutukan nila kung ano ba talaga yung unang-unang problema ng Pilipinas. Bakit mas madami yung naghihirap ng mga Pilipino? Siyempre, alam naman po natin yung nangyayari ngayon na maraming corruption. Sana po yung susunod na mauupo ng mga senador ay labanan nila ang corruption sa Pilipinas. Kasabay ng pagtatapos ng eleksyon sa Pilipinas sa May 12, ang pagtatapos ng overseas online voting sa Taiwan. Para sa mga karagdagang impormasyon, maaari naman makipag-ugnayan sa official Facebook page ng MECO Office sa Taiwan. Paulo Dasal, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hinihikayat ng isang House lawmaker ang National Bureau of Investigation at Philippine National Police na imbestigahan ang fake news vloggers laban sa mga kandidato para sa local elections. Ayon kay Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers, may mga inuupahan umanong fake news vloggers para sirain ang reputasyon ng mga katunggaling kandidato sa social media. At para sa iba pang update, makibalita tayo kay Rosalie Coz live. Rosalie, ano ang detalye sa apela ni Congressman Barbers? Ela, inihayag ni House Quadruple Committee Chairperson Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers na pinasok na rin anya ng fake news bloggers ang local political scene. Giit nito, may mga inuupahan umanong fake news bloggers ang mga partikular na gobernador, kongresista at maging alkalde para sirain ang reputasyon sa social media na mga katunggali nila sa eleksyon. Kaya apela ng kongresista sa National Bureau of Investigation o NBI at Philippine National Police o PNP, imbestigahan na ang mga ito at magsampa ng kaukulang reklamo. Minamanipulate umano ng mga ito ang video interviews para makapag-set ng news agenda. Nagpapakalat din umano ang mga ito ng peke at misleading online content sa social media. Ayon pa kay Congressman Barbers, siya at ang kapatid na si Surigao del Norte Governor Robert Linon Barbers ay mga biktima nito. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Isinagawa ang isang last-minute meeting sa 100 kongresista ni House Speaker Martin Romualdez. Kulang 2 linggo ito bago ang midterm election sa May 12.
Nanawagan ng Lakas Christian Muslim Democrats o Lakas CMD President sa mga kapwa mambabatas na gawin ang lahat ng makakaya upang suportahan ang 11 senatorial bets ng alyansa para sa bagong Pilipinas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Noong nakalipas na linggo nang magkaroon ng isang assembly ang Lakas CMD para rin sa kaparehong panawagan. We really need to put an extra effort for our Allianza candidates. As I've said in a number of our gatherings here, we have to vote straight Allianza. We really have to go that extra mile for them. Inumpisahan na ng House of Representatives ang mga paghahanda para sa ika-4 na State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Isinagawa ang kauna-unahang interagency coordination meeting kaugnay nito sa Kamara noong nakalipas na Miyerkules, April 30. Ayon sa House of Representatives, Sergeant-at-Arms Retired Police Major General Napoleon Taas, 27,000 kawani mula sa security at response agencies ang idideploy upang isecure ang House Complex at kalapit lugar sa July 28, 2025, araw ng ika-4 na SONA ni PBBM. Dumalo naman sa coordination meeting ang mga kinatawan mula sa Office of the President, Senate of the Philippines, Department of Foreign Affairs at Philippine National Police. Hiniling ng mga abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pre-trial chamber na ipatigil na ang proceedings ng International Criminal Court o ICC sa kaso nito dahil sa kawalan ng jurisdiction. Hinimok din nila ang korte na agarang pakawalan ang dating Pangulo ng walang anumang kondisyon. Narito ang report ni Jed Neresina. Formal nang kinwestiyon ng mga abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang jurisdiksyon ng International Criminal Court o ICC para imbestigahan ang mga reklamo laban sa dating presidente. Sa kanilang isinumiteng challenge sa pre-trial chamber ng ICC, hinimok ni na Attorney Nicholas Kaufman at Dov Jacobs ang korte na ipatigil na ang proceedings laban sa dating Pangulo at iutos ang agarang pagpapalaya dito. Katwiran nila, hindi natugunan ang mga kondisyon sa mismong Article 12 ng Rome Statute para mapasailalim sa jurisdiksyon ng ICC ang dating Pangulo. Hindi na kasi partido sa Rome Statute ang Pilipinas nang iutos ng pre-trial chamber na buksan ang investigasyon noong September 15, 2021 dahil March 2019 pa naging epektibo ang pagkalas ng Pilipinas sa ICC. Sa naunang pahayag ni Attorney Kaufman, sinabi nito na naniniwala siya na mayroon silang matibay na argumento ngunit nasa mga hukom pa rin ng ICC ang pagpapasya hinggil dito. I've said already in the media that I think it's a compelling argument, but the ultimate arbiters of that argument are the judges themselves. Okay. And it's not for me to tell them how to find, ultimately, what they believe is the correct decision, the correct judgment. I hope they will accept my argument. Samantala nabanggit din ng lead counsel ng dating Pangulo na kanyang nasubaybayan ang naging takbo ng investigasyon sa Senado ni Senator Amy Marcos kaugnay ng pagkakaaresto kay FPRRD. Ayon kay Attorney Kaufman, ang final report ng Senadora ay nakikita niyang nagbibigay suporta sa kanilang posisyon. I've even read the final report. Yes. I've seen the thorough work that has been done by Senator Amy Marcos. Mention has been made of the arrest, mention has been made even of the jurisdictional arguments. They are very compelling and they support our arguments as well. There are definitely arguments that can be derived from that report and will be used. Reference will possibly be made as well. Umaasa pa rin ang kampo ni dating Pangulong Duterte na mailalabas siya sa ICC detention sa lalong madaling panahon o bago pa ang confirmation of charges hearing sa darating na Setyembre. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nilinaw ngayon ng Police Regional Office 11 na false information o walang katotohanan ang kumakalat na balita hinggil sa umunay gagawing raid sa mga bahay ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa Davao City.
Sa pahayag ni Pro-11 Regional Director Leon Victor Rosete, sinabi nito na wala silang natanggap na koordinasyon tungkol dito. Mula sa Davao City, makibalita tayo kay Gladys Toabi live. Gladys, may umiiral bang search warrant laban sa mga Duterte dyan sa Davao City? Regional Director Victor Leon Rosete, walang umiiral na search warrant laban kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte para magsagawa ng search. Ganun pa man, mangyayari lamang ang isang search kung talagang may makikita o mapatutunayan na may violation o paglabag sa batas. Sa isang press conference ng PRO-11 kanina ay inihayag ni Regional Director Rosete na false information lamang ang napapaulat na gagawing search at walang impending operations sa mga bahay o pag-aari ng dating Pangulo sa Davao City. Aniya, nagsagawa na sila ng validation at wala itong katotohanan. Wala ring deployment ng CIDG o staff personnel sa mga bahay ni former President. Ayon sa pinuno ng PRO-11, maaaring ito ay isang taktika lamang o paraan para magbulot ng kalituhan sa mga tao, lalo na't palapit ng palapit ang halalan. Sa ngayon ay nagsasagawa na ng investigasyon ang PRO-11 upang malaman kung saan o sino ang pinagmulan ng nasabing misleading information. Ganun pa man, pagtitiyak ng PRO-11 sa publiko na nakahanda sila para mapanatili ang payapa at tapat na halalan kaya walang dapat ipangamba ang mga Davaoenyo. Yan muna ang ating update mula rito sa Davao City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Gladys Toabi. Haharap ngayong araw si CIDG Director Police Major General Nick Torres sa korte sa Makati para dumepensa kung bakit no-show siya sa preliminary investigation ng kinakaharap na kasong serious illegal detention. Kasunod ito ng hindi pagsipot sa sabina ng Makati Prosecutor's Office noong April 28 para magpaliwanag sa reklamo ng isang babaeng negosyante. Ayon kay PNP spokesperson, Police Brigadier General Jean Fajardo, wala kasing natanggap na summons si Torre na sinisilip ang posibilidad ng pananabotahe laban sa kanya. Nag-ugat ito sa angal ng isang Rochelle Calle hinggil sa pag-detain umano sa kanya ng CIDG sa loob ng 6 na araw gamit lamang ang photocopy na red notice mula sa Interpol bilang basehan. Bagamat nagpahayag ng handang sagutin ang mga alegasyon, iimbestigahan umano ng CIDG Chief kung sinadya bang ma-delay o itago ang pagpapadala ng sabina na April 21 pa dapat natanggap ng kanyang kampo. Titingnan din ni Torre kung may lapses o simpleng pagkukulang lang ba sa furnish ng kopya ng naturang sabina. Ipinasusurrender ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang plaka ng nasa 15 bus ng Pangasinan Solid North Bus Company. Kasabay ito ng nilabas na suspension order na ipinataw sa naturang bus company matapos ang kinasasangkutan ng madugong aksidente sa Subic Clark Expressway kahapon. Mula sa Maynila, makibalita tayo kay Benedict Samson live. Benedict, lahat ba ng bus ng Pangasinan Solid North Bus Company ang sinuspinde o isang partikular na ruta lamang? Magandang tanghali, Ella. Sa inilabas nga na kautusan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ay 15 bus lang ng Pangasinan Solid North Bus Company ang pinatawan ng 30-day suspension. Ipinasusurrender na rin ng LTFRB ang plaka ng nasa 15 bus na may biyaheng Lingayen, Pangasinan, Tucubao sa Quezon City. Kakibat din ng naturang suspensyon ay ang pagsasailalim sa road safety seminar ng operator and drivers ng nasangkot na kumpanya. Pag-undergo sa compulsory drug testing ng operator, driver at konduktor at pagdaan sa roadworthiness inspection ng lahat ng bus na pangangasiwaan ng Land Transportation Office. Epektibo ang pag-surrender sa physical plate oras na matanggap ng bus company ang naturang kautusan. Inatasan din ng LTFRB ang LTO, Metropolitan Manila Development Authority at PNP Highway Patrol Group
na hulihin ang mga at i-impound ang mga bus na mahuhuling ipinapasada ito. Ella, sa kapapasok din na balita, inatasan na rin ng LTFRB ang Passenger Accident Management and Insurance Agency o PAMI na agarang i-process at i-relieve ang insurance claim para sa mga biktima. At yan muna ang ating update mula rito sa Maynila. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Benedict Samson. Tinanggal sa pwesto ng Malacanang si National Commission of Senior Citizens Commissioner Raymar Mansilungan. Batay sa desisyon ng Office of the President na pirmado ni Executive Secretary Lucas Bersamin, napatunayang guilty si Mansilungan sa mga kasong serious dishonesty, grave misconduct at conduct prejudicial to the best interests of the service. Ito ay may kaugnayan sa reklamo ni Miguelito Garcia at Senior Citizens Party List Representative Rodolfo Ordanes. Natuklasan na nagsinungaling nila ang commissioner sa kanyang educational attainment nang magpanggap itong nakapagtapos ng kolehiyo sa University of the Philippines. Gayon din sa pagrekomenda ng mid-year bonuses sa hindi karapat-dapat na individual. Wala pang pahayag si Mansilungan hinggil sa kanyang pagkakatanggal sa pwesto. Bilang paghahanda sa paparating na halalan, nagtalaga pa ang Commission on Elections ng karagdagang PNP Electoral Boards para masiguro na magiging payapa at maayos ang pagdaraos ng eleksyon. Mula sa Maynila, may report si Mia Alonzo live. Mia, ilan na ba sa kabuuan ang nakatalagang electoral board na makakatulong sa pagpapatupad ng seguridad sa nalalapit na halalan? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Ayon kay COMELEC spokesperson Attorney Rex Laudianco, mayroon ng 7,000 na nakapreposition sa buong bansa. Subalit sa ngayon ay nagdagdag pa sila, kaya mayroon ng 9,000 na Philippine National Police o PNP Electoral Board na inihanda. Ayon sa komisyon, kahapon ay kasabay nilang lumipad pa Villamor Air Base ang higit sa 700 na mag-o-augment sa BARM na kasalukuyan ng nasa Cotabato. Ayon kay COMELEC spokesperson Laudianco, bahagi ng paghahanda ito ng komisyon laban sa mga election-related incidents. Kaya noon maliban sa pagpapatupad ng peace and order, pag-aalaga aniya sa mga botante ang isa sa layon nila para maisagawa kanilang goal na huwag matakot ang mga botante na lumabas ng bahay, malayang makaboto at makauwi ng maayos matapos bumoto. Tiniyak din naman ng komisyon na mga DOC trained ang mga ito at alam ang mga dapat nilang isagawa, gayon din ang pagiging pamilya. Dati around 800 lang po ang niready namin. But this time, ang naging goal is 7,000. Naka-preposition na po ito sa lahat ng parte ng Pilipinas. At ngayon po, dinagdagan pa, naging 9,000. Ito na aniya ang ikalawang pagkakataon na magkakaroon ng electoral boards na PNP. Dagdag pa nito na mga guru pa rin naman aniya ang pangunahing magpapacilitate sa eleksyon, subalit sakaling mangyari rin na biglang may mga umatras, ay nakahanda ang PNP na mag-take over. Yan muna ang update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Mia Alonzo. Dahil sa patuloy na paglabas ng abo dulot ng tuloy-tuloy na pag-aalburuto ng Bulkang Bulusan, maraming magsasaka sa bayan ng Irosin ang dumadaing na dahil sa unti-unting pagkasira ng kanilang mga pananim. Mula sa Irosin, Sorsogon, makibalita tayo kay Brian Baldaraje, live. Brian, ano ang ginagawa ng LGU para kahit papaano ay matulungan ng mga magsasaka dyan na apektado ng ashfall? Sa ngayon patuloy ang isinasagawang pamimigay ng ayuda ng provincial government ng Sorsogon sa mga apektadong magsasaka dulot nga nitong ashfall dahil sa pagputok ng Bulkang Bulusan. Nangangamba ngayon ang ilang magsasaka sa bayan ng Irosin, Sorsogon na baka tuluyan na silang malugi bunsod ng patuloy na paglabas ng abo dahil sa aktibidad ng Bulkang Bulusan.
Kanina naabutan pa namin ang ilan sa mga residenteng pilit isinasalba ang kanilang mga tanim na gulay. Ayon naman sa ilang mga opisyal ng barangay na apektado ng ashfall, sana ay patuloy silang tulungan habang hindi pa bumabalik sa normal ang hanap buhay ng kanilang mga residente. Sa ngayon, Ella, tuloy-tuloy ang pag-ikot ng Municipal Agriculture Office ng Bayan ng Ilosin upang makapagsagawa ng assessment sa mga nasirang pananim sa mga apektadong lugar. Plano ng LGU Ilosin na magbigay ng alternatibong pagkakakitaan sakaling hindi pa rin titigil ang paglabas ng abo sa Bulkang Bulusan. Ella, sa initial na ulat na inilabas ng PDRRMO Sorsogon, naaabot na sa humigit kumulang kalahating milyon ang pinsalang iniwan o nadulot nitong ashfall dahil nga sa pagputok nitong Bulkang Bulusan. Ella. Maraming salamat, Brian Baldarahe. Isinagawa ngayong araw ang send-off ceremony ng 240 karagdagang police personnel mula sa Police Regional Office Cordillera na itatalaga sa lalawigan ng Abra para magbantay sa halalan sa May 12. Ang detalye ay hatid sa atin ni Grace Doctolero live. Grace, saang probinsya galing ang augmentation ng karagdagang police personnel para sa probinsya ng Abra? Yes, Ella, magandang tanghali. Ang karagdagang police personnel na idineploy ngayong araw ay mula sa police personnel sa Baguio City, Benguet Provincial Police Office at Ifugao PPO. Mahigit 200 karagdagang tauhan ng pulisya ang pinadala ngayong araw ng Biyernes, May 2 para magsilbi sa mga polling precincts sa Abra sa May 12, 2025. Ayon kay Police Regional Office Cordillera Director Police Brigadier General David Peredo, karagdagang 240 na pulis ang ipakakalat sa Abra upang palakasin ang seguridad sa iba't ibang voting precincts sa araw ng halalan. Hindi bababa sa 2 tauhan ng pulisya ang itatalaga sa bawat polling precinct na susuportahan ng mga quick action team na nakaposisyon sa mga strategic na lokasyon sa buong lalawigan. We are gathered here with 240 police officers that is organized as the PROCAR Regional Headquarters Reactionary Standby Support Force, coming from the regional support units, Baguio City Police Office, Benguet Police Provincial Office, and Ifugao Police Provincial Office as our augmentation for the province of Abra. Idinagdag ni Peredo na mas maraming pulis ang ilalagay lalo na sa mga natukoy na areas of concern gaya ng Bangged, Bukay at Pilar. Ang Abra PPO ay kasalukuyang mayroong 539 na police personnel sa mga municipal police stations, mas mababa sa 776 security requirement para sapat na masakop ang lahat ng 281 polling precincts sa lalawigan. This deployment signals a critical undertaking in our shared mission to ensure the successful conduct of the coming 2025 elections. Beyond planning, today underscores our enduring responsibility to protect the rights of our people and maintain law and order. Under Task Force Abra 2025 national and local elections. Bukod sa deployment ng mga tauhan, iniulat din ng pamunuan ng PROCAR ang mga polling precinct at mga bayan na walang network signal at mga lugar na mahirap abutin na kailangang mahigpit na mabantayan. Aktibong minomonitor ng pulisya ang mga aktibidad sa halalan upang maiwasan ang karahasan. Hinikayat din ni Peredo ang mga taga-suporta ng mga kandidato na manatiling kalmado upang maiwasan ang anumang hindi pagkakaintindihan. Yan muna ang balita mula dito sa Baguio. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Grace Doctolero. Magpapatupad ng 12 oras na power interruption ang Iloilo Electric Cooperative bukas, May 3.
Base sa abiso ng National Grid Corporation of the Philippines, mawawala ng supply ng kuryente ang ilang bahagi ng probinsya mula alas 2 na madaling araw hanggang alas 2 ng hapon. Apektado ang mga lugar na sinusuplayan ng Ileco 2 kabilang ang Pototan, Dumangas, Haniway at Lublub substations. Gayon din ang Ileco 3 sa Natividad at Banate substations. Ang power interruption ay upang bigyan daan ang preventive maintenance activities. Matapos ang 2 buwan ng pagbabawal na panguhuli ng tawilis sa Taal Lake o ang tinatawag na Tawilis Closed Season, maaari na muling makapanghuli ang mga mangingisda ng tawilis na epektibo ngayong Mayo. Matatandaan na pinagbawal muna ang panguhuli ng isdang ito para sa konserbasyon ng mga tawilis na nagsimula noong March 1 ng taong kasalukuyan. Paalala na lamang ng Department of Environment and Natural Resources 4A Calabarzon na huwag manghuli ng tawilis sa iligal na pamamaraan at maging mapagmatyag at ipagbigay sa makinaukulan kung may lumabag. Inihayag ni former South Korean acting President Han Duck-soo ngayong araw ang kanyang kandidatura para sa snap presidential election sa June 3 matapos ang pagbibitiw niya kahapon May 1. Pansamantala siyang humalili kay Yoon Suk-yeol bilang presidente matapos itong ma-impeach dahil sa pag-anunsyo ng batas militar. Si Han Duck-soo ay isang veteranong opisyal na nagsilbi sa 5 pangulo at kilala sa kanyang katapatan at husay sa ekonomiya at diplomasya. Daan-daang relihista ang inaresto sa Istanbul sa gitna ng mahigpit na seguridad at pagbabawal ng gobyerno sa mga protesta sa Taksim Square. Mahigit 50,000 pulis ang ipinakalat at isinara ang pampublikong transportasyon upang pigilan ang mga manggagawa at unyon na magtipon-tipon. Ayon sa human rights group tulad ng Amnesty International, labag sa karapatan sa mapayapang pagpoprotesta ang mga hakbang ng gobyerno. Nanawagan din ang mga ito na itigil na ang paggamit ng puwersa laban sa mga demonstrador. Hiniling ng Trump administration sa US Supreme Court na bawiin na ang deportation protection sa mahigit na 600,000 Venezuelan na naninirahan sa Estados Unidos. Nasa ilalim ng Temporary Protective Status o TPS sa mga Venezuelan nationals na layong maiwas sa mga gang members at karahasan sa kanilang bansa. Tinuldukan ni Homeland Security Secretary Kristi Noem ang binigay na TPS ng Biden administration sa mga Venezuelan na ayon sa kanya ay inaabuso ng mga kriminal. Naniniwala naman si US District Judge Edward Chen na hindi sinunod ng pamahalaan ang tamang protocol sa pagbawi ng TPS para sa mga Venezuelans hindi dapat payagan ng Korte Suprema. Gaganapin na mamayang gabi ang Coronation Night para sa Miss Universe Philippines 2025. 66 na kandidata ang magtatagisan sa ganda, galing at talino para maging kinatawan ng bansa sa global stage. Ipapasa naman ni Chelsea Manalo ang corona sa susunod na magiging pambato ng Pilipinas sa prestihiyosong Miss Universe pageant. Kasalukuyang hawak ni Chelsea ang titulong Miss Universe Asia 2024. Inianunsyo ngayon ng British singer-songwriter na si Ed Sheeran ang paglalabas ng kanyang pinakabagong album na Play. Sa kanyang ex-post, sinabi ni Ed na ilalabas ang kanyang new album sa darating na September 12. Taong 2023 nang huling i-release ni Ed Sheeran ang kanyang Autumn Variations album. Samantala, inilabas na rin ng American pop rock band na Maroon 5 ang kanilang new single na Priceless, kung saan ka-collaborate ng grupo ang Blackpink member na si Lisa. Isa na naman breakthrough ang nakamit ng UNTV News and Rescue. Umabot na
Sa 5 milyon ang bilang ng subscribers ng YouTube channel ng UNTV News and Rescue. Tumatak naman sa mga taga-subaybay ang serbisyo sa publikong sentro ng mga programa na nag-iisang public service channel. Narito ang report ni Rosalie Coz. UNTV Public Service Channel. Diyos po ang aming sandigan. Tulong muna bago balita. Yan ang bukang bibig na mga kababayang masusugid na taga-subaybay sa YouTube channel ng UNTV. Sakto sa araw ng paggawa, pumalo sa 5 million and counting ang subscribers ng YouTube channel na nag-iisang public service channel. Kabilang sa pinakamatagal na avid viewer ang 81 anyos na si Nanay Lourdes, taga Cebu City, buong linggo. UNTV ang pinanonood nito. Anya dahil ito sa mga programang kapupulutan ng mahalagang impormasyon, gaya ng Doctors on TV. Itanong mo kay Soriano, Hataw Balita Ngayon, Serbisyong Bayanihan, at marami pang iba. Hinaos pa nga mudaghan ang informative program sa UNTV o mudako pa ang coverage nga daghan ang mahibawan sa mga tao ngadto sa laing lugar. Si Mrs. Elena naman na nakatira at naghahanap buhay sa Taiwan, masugid ding taga-subaybay ng UNTV News and Rescue. 4 na taon na siyang nanunood sa broadcast network. At anya, nakita niya sa UNTV ang hinahanap niya sa ibang media network. Dati-dati sa iba-ibang istasyon ako nakikinig na pagkukumpara ko na sa UNTV lang hindi bias kasi kung anong balita, balita lang talaga. Walang dagdag, walang kulang. Hindi niya sinisiraan yung bawat isa, wala siya kinikilingan. Kaya sabi ko, maganda to, totoo lang, totoo. Dagdag pa nito, marami siyang nakukuha ang dagdag kaalaman sa panonood ng UNTV na nagagamit niya sa kanyang paghahanap buhay. Coordinator ng isang chemical and pharmaceutical corporation sa Taiwan, si Mrs. Elena. Marami akong natutunan sa UNTV, yung katulad ng yung mga emergency. Kasi nasa trabaho ko, nasa dorm ako. Meron akong 100 na 4 na po na babae doon binabantayan. May nagkakasakit na pagsusuka, ng mga gano'n, nahihilo, mga na food poison. Dito ko nakuha sa UNTV yung paano yung magkakaroon ng electrolytes. Mapapanood ang pangunang lunas, pagresponde sa emergency cases at paghahanda sa sakuna sa pamamagitan ng programang Lifesaver. Kapupulutan din ang aral ang informational videos ng UNTV News and Rescue sa iba't ibang topics. Samantala noong March 13, 2025, umani ng 2.2 million views ang UNTV News program na Hataw Balita Ngayon. 1.9 million views naman ang ito ang Balita Weekend Edition noong March 15. May 1 million views din ang C-News at 829,000 naman ang ito ang balita. Maraming salamat sa 5 milyong taga-subaybay na patuloy nagtitiwala sa UNTV News and Rescue. God be the glory. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Lucas, Kapitulo 8, versikulo 15. Na nagsasabi, "At ang sa mabuting lupa ay ang mga pusong timtiman at mabuti, na iniingatan ang salita pagkarinig at nangagbubungang may pagtitiis." At iyan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV News, may balita sa mampanig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang tanghali at happy weekend!